Ano na pong pinaka-latest at kailan po huli kayo nakipag-usap sa mga pulis natin? Kagabi po, sabi isusuko daw po nila yung anak nila. Identified na po yung suspect? Opo. Kung may CCTV daw po kaming mapapakita. Meron na pong CCTV na footage kuha from the barangay? Sir. At pinagkukumpleto lang po namin para po matibay po yung ating kasong isasampa dun sa suspect po natin po, sir. General, endorse po namin itong kaso sa pagpaslang kay Charlene May Santos. Sinang ko po agad yan, sir. Immediately po tatawagan ko po yung ating chief of police para ma-follow po yung kaso na yan. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag, personal na pumunta dito sa atin ngayon, itong si Yoko na pinagbibintangang gunman. Opo. Yung bumaril mismo sa victim. Kasama ngayon ni Yoko yung kanyang misis. Kaya siya pumunta rito para sabihin na inosente siya at pinagbibintang lang daw siya. Bago natin siya pa-open dito, kanina, bago tayo mag-on air, kinausap ko siya. Meron ako kinuha mga informasyon na para malaman ko kung magsasabi siya ng totoo o yung mga sinabi niya sa akin ay tumutugma doon sa mga sinabi na sa atin nung pumunta rito yung mother. Magandang hapon sa'yo, Yoko. Good afternoon po, sir. Mrs., magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Kilala niyo po siya? Opo. Siya yung mother. Okay, again, nakikiramay po kami, ma'am. Salamat. Ito pong si alias John. Although kilala niya si John, kanina, sinabi niya sa atin kung sino si John. Sabi niya, wala raw siya dun sa crime scene. Very sure si John na at that time, nung pamamaril, nandoon siya, kitang-kita ng kanyang dalawang mata na ikaw ang bumaril doon sa victim. Ang tanong ko sa iyo, Yoko, anong motibo ni John para ikaw ay turo niya? Para ikaw ay babanggitin niya na bilang gunman na isiniwalat sa kanya nung victim in her dying declaration? Kaaway po kasi namin si malaki po galit sa amin noon. Si John? Opo. Lalo na po dito sa asawa ko. Paano niyo nakaaway si John? Jowa-jowaan ko po kasi yung niya, yung kapatid ko po. Yung Jowa kapatid meaning po. girlfriend? Opo. Naging girlfriend mo yung kapatid ni John? Opo, yung kapatid ni John. Kasi po, isang beses po, hindi ko na lang po pinansin. Okay. So anong kinalaman noon? Ayun po, parang nagalit po siya doon. Sir. So dahil doon, ikaw na ituturo niyang suspect? Opo. Kasi malaki po galit niya sa amin. Paano nagalit sa'yo? Bakit nagkaroon ng malaking galit sa'yo si John? Kung naging girlfriend mo yung kanyang kapatid dati, ano ngayon? Ayun nga po yung namin, sir. Ba't galit na galit siya sa amin? Wala naman po kaming ginagawa sa kanya. Hindi naman siya pinapakilaman. Sa amin po dalawa galit, pati po sa kanya. Kasi inahamon po siya ng suntukan, kahit buntis po siya. Sino naghahamon ng suntukan? Si John po. Hinahamon sino? Misis ko po. Galit po siya sa amin simula nung naging kami na po nito. Lagi po siya gumagawa ng kung ano-anong mga dummy account na paninira na pinaghihiwalay niya po kami nito. Bakit nga kayo paghiwalayan? Tapos naman na sila ng kapatid niya. Siguro po dahil po dun sa kapatid niyang babae. Kaya po ganun siya. Kami po ang dinidiin niya. Nagkaroon po siya ng pagkakataon para ituro kami. Sobrang laki po talaga ng galit sa amin yun po. Kilala niyo po yung biktima? Opo. Paano niyo po nakilala yung biktima at ano pong relasyon niyo sa biktima? Meaning isa't kaibigan, tropa? Sa tropa ko po. Katropa niyo po itong biktima? Kasi naging jowa-jowaan po ng kaibigan namin yan. Naging jowa-jowaan ng kaibigan mo? Opo. Itong biktima? Opo. Okay, may pangalan ka? Pwede hindi ko pangalanan. Nung oras na mangyari yung krimen, July 8, bandang 7 to 8 p.m., nasabi niyo sa akin kanina, meron ka alibay, kasama mo si Mrs. Opo. Sabi ko, kung sa korte, hindi matibay na alibayan. Kasi pwedeng sabihin self-serving. Of course, siyempre si Mrs. kakampihan ka. Tinanong kita kung meron pa bang ibang tao na makapagpatunay doon sa alibay mo na talagang nandoon ka at that time. Opo, meron po. Magandang hapon, John. Opo, magandang hapon din po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag muli. John, narinig niyo po, John, yung sinasabi po ni Yoko na depensa niya po? Opo, narinig ko po talaga po yun. Kasi ako po mismo nagtanong po nun kung sino po gumawa sa'yo niyan. Ang sabi niya po, 3 beses. Yoko, Yoko, Yoko. Pero sabi mo sa amin dyan, nung nakausap kita the last time, nandun ka mismo, eyewitness ka, nakita mo yung mismo pamamaril. Oh, kaya nga po, nakita ko nga po. Ito po, ikukwento ko po yung buo na pangyayari po. Opo, opo. Natulog po kasi ako bandang 5:30, ganon. Ay, mga 6. So, Opo. natutulog.
natulog po ako. Opo. Tapos, yung kapatid ko din po tulog. Opo. Tulog din po. Si Charlene po gising, nagsiselfon. Okay, so ibig sabihin pareho kayo nasa isang kwarto? Opo, nasa isang kwarto lang po kami, sir. Bakit po kayo nasa isang kwarto lang? Sir, matanong ko lang. Ano po, kasi po nangungupahan po si Charlene, sama-sama po kami doon. Roommate niyo po si victim, si Charlene. Kanya po yung paupahan na po yun. Pero at that very moment, nandoon po kayo sa loob ng kwarto, kasama siya. Opo. At bakit po kayo nandoon noong mga oras na yon, sir? Matanong ko lang. Ano po, sir, kasi doon na po kami mismo nakatira sa kanya, sir, kasi ilang buwan na po kami magkakasama sa loob ng bahay Okay. So kasama kayo sa bahay. So that very moment, nandoon po kayo sa kwarto niya, kasama ho kayo, natutulog. Opo. Okay. Pati yun yung pamangkin po. Opo. Okay, tapos po, sir. After po nun, nagising po ako sa putok ng barel. Tapos nakita ko po yung naka-joyride na, parang joyride po, naka-jacket na blue. Pag mulat po ng mata ko na may narinig na po akong putok ng barel, nakita ko po, patakbo na po yung gumawa po sa kaibigan ko na hinihinala ko din po si Yoko kasi kitang-kita ko po yung pagtakbo niya, yung galawan niya, pati yung mga ano. Kasi po, sir, nakasama ko na po siya. Isang beses ko na po siya nakasama. Okay. Pero ang tanong ko, sir, nakita niyo siyang tumatakbo. Opo, pababa po. Okay. So pag tumatakbo, ibig sabihin nakatalikod. Opo. Pero hindi niyo po siya nakita yung paharap. Nakita ko po siya yung pagkaganon na niya lang po. Kasi po naka-face mask po siya Pero naano ko na po yun yung mukha kasi nakasama ko na po siya ilang beses na po. Opo. Ang gusto ko lang po masiguro, nakita niyo po siya mismo, nakaharap siya habang binabaril niya or pagbaril niya doon po sa victim. Nakita niyo po yung mismo. Tumakbo na po siya. Pagkabulat po ng mata ko, nananakbo na po siya. Then ginawa ko po, umakyat po ako sa third floor para manghingi po ng tulong kay nanay. Sa may-ari po. Okay, sorry sir, ulitin ko one more time. So, nung pagputok ng baril, nagising kayo at nakita niyo po siya, nakita niyo yung mukha niya, nakaharap, and then sabay takbo niya. Opo. Okay. At ano pong suot niya? Naka-blue po na parang joyride po siya na jacket po. Basta po naka-long sleeve na blue. Meron kang long sleeve na blue dyan? Wala po. Okay. Naka-long sleeve na blue tapos tumakbo siya. Tumakbo ka kinanay. Opo, nangingi po ako ng tulong. Sabi ko, Nay, tulong po, binabaril po kami sa baba. Ano pong ginawa ni nanay? Nag-base po siya kasi po nakabra po siya. Napapasok niya po ako sa loob ng bahay niya, sa loob po ng kwarto niya. Then, pinalabas niya po ako kasi daw po magbibihis siya. Sir John, ang sinasabi ni, ito po galing sa kanya lahat to si Yoko, na-interview sa kanina, bago namin siya isalang dito. Noong mga oras na sinasabing binaril si Charlene, July 8, 7 to 8 p.m., nandun daw siya sa bahay nila at ang testigo raw ay yung kanyang kapatid ng kanyang landlord. Hindi naman po yung kasi po nagpunta po kami nung kinabukasan. Ang sabi po doon, paikot-ikot daw po siya. Paikot-ikot daw po siya doon sa lugar na yon nung hapon na po yon. Sabi po nung mga residente po doon. Magandang hapon po, landlord. Good afternoon, Sir Rafi. Kayo po mismo ang landlord o meron pa kayong kapatid? Ako po yung katabi mismo ng bahay nila. Opo. Kasi ang sinasabi po sa amin ngayon ni Yoko, yung araw at oras na mangyaring insidente, nandun daw po siya sa bahay nila, nag-aaway sila ng kanyang misis, and then nandun daw po sa bintana yung kapatid ninyo at nakikita siya at yung misis niya na nag-aaway at nagtatakbuhan. Nagsusuguran yan sila, kaya nga po nung nabalita ko yung news na yan, hindi rin po ako makapaniwala kasi nga lagi yan sila magkaaway. Ngayon, hindi ko po kapatid yung nakakita, pamangkin ko po. Okay. Nagtatakbuhan. Ba't po sila nagtatakbuhan, ma'am? Naghahabulan. Kasi nag-aaway, sinusugod ni babae si Yoko. Mga ano oras po yun, ma'am? Mga around 7, 6, 7. 6 to 7? Opo. Kaya nga nung nabalitaan ko yung news na yan, yung ganyan, nagulat po ako na bakit si Yoko? Dito lang yan, nag-aaway. Okay. So, nung mangyaring insidente, nandoon po si Yoko at sila ay nag-aaway ng kanyang misis naghahabulan. At sabi po ni Yoko, bukod pa raw doon sa kapatid ninyo, meron pa raw isang pamangkin. Yun po yung sinasabi niyo, hindi po ko po ate yung nakakita sa bintana. Pamangkin ko po. Okay. Tapos meron pa raw kayong pamangkin.
Yes, pamangkin po ang nakakita na naghahabulan sila, hindi po ate ko. Ako po yung kapitbahay, pamangkin ko po yung, sa totoo lang nakikichismis kami na nag-aaway sila. Naging marites ba kayo? Opo, nakikimarites kami. Yung pamangkin ko, sabi niya, hinahabol na hinahabol na ng babae yung lalaki. Kayo hubay na-interview na ng police tungkol dito sa mga sinabi niyo sa amin ngayon? Hindi, kasi hindi rin nila alam na sa amin sila nakatira na. Kakalipat lang po kasi nila Yoko sa amin. Okay, bukod pa po doon sa pamangkin niyo na naging marites at sinumbong sa inyo, sino pa po ibang tao na makapagsasabi na yung July 8, between 7 to 8 p.m., nandun talaga si Yoko? 6 to 7. Nasa, yung bayaw ko po. 6 to 7? Kasi, okay, yung crime kasi nangyari, 7 to 8. Yung kasi punta siya ng police. Rafi, kahoy lang po yung bahay namin. John! Pa? Ayan po, yung narinig po, yung sabi po ng landlord. Apo. So ano pong reaction niyo tungkol dyan, Sir John? Sir, kasi po, nung nakakaano na yun po. Kasi ba't ngayon lang po sila nagsalita ng ganyan? Hindi po sila humarap nung mga panahon na hinahanap po namin sila. Bakit po ngayon po nagsasalita po sila at kumukuha po sila ng witness na ganyan po, nagsasama po sila, nakita po sila nung ganitong oras. Ba't gano'n naman po, late na po yung pag-aano nila? Tama nga. Ayun po yung pinagtataka ko. Tama nga naman, may point po kayo doon. Wala po silang kasalanan nung araw pa lang po nun. Ba't po sila nagtatago? At bakit po sila sinasabi sa GC ng asawa niya, si Mikay Bambico, na deserve yan, hindi ko pa nasasampal, namatay na. Ba't po may mga ganun pa po silang senaryo? Yoko, ba't ka nagtago? At ang dami pong nagbabanta sa amin, sir. Gabi pa lang po noon. Noong nangyari pa lang po yun, nangyari sir. pa lang po noon, may nagkikita na po sa akin. Dapat nung nangyari pa lamang doon, pumunta na agad kayo sa PNP para linisin yung pangalan. That's the best thing to do. Para Ayun po yung mali namin. takot kayo sa buhay ninyo dahil pinagbibintangan kayo, wala kang kasalanan, punta kayo sa PNP. Ayun nga po yung mali namin, sir. Kasi naunahan po ako ng takot, sir. Kasi ang dami po nagbabanta sa akin. Okay. Hindi po kami papatayin po daw kami. Pati pamilya mga po lutang lang namin. daw po ako, papatayin isa sa pamilya namin. Isa sa pamilya po namin papatayin. Kanina pa ako kayo nakikinig, Nay, sa mga pag-uusap mula kay sa witness na si John, sinasabing witness, saka ito pong sa tinutulong suspect. Ano po inyong reaksyon? Yung akin lang po kasi, sir, tama naman po na bakit po nung time na nagpunta po yung pulis sa kanila, wala po sila. Ang sinabi po nung kamag-anak, nasa Mindanao na daw po sila. Tapos po may PCX na white na motor sa labas nila. Pinicturan po nung kapatid ko kasi wala po ko nung time na yun. Yun po yung pinicturan. Tapos po yung nag-survey po kami nung gabi, sumama po ako sa mga polis. PCX na white din po, yung paikot-ikot daw po dun sa malapit sa inuupahan ng anak ko. So meron kang PCX na motor? Wala po. Magandang hapon po, Teniente. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. So far, ano pong pinaka-latest po sa ginagawa niyong pag-iimbestiga sa kaso? Andito po yung tinuturong suspect, sir, ng eyewitness. Nagsalita na po yung eyewitness. May nagsalita pong landlord or kamag-anak ng landlord na nagsasabing nandun daw si suspect at the time mangyaring krimen, wala sa crime scene. Ano po inyong reaksyon base po sa inyong mga ginagawang investigasyon na ngayon, Teniente, sir? Regarding po dyan, reaction po dyan, sir, yung case build up po namin talaga, sir, nakapokus na po talaga dun sa victim part po kasi nga po yung kumpleto na po yung aming information dyan, sir. At ang kumpleto na rin yon. Ang pinakainantay na lang po namin talaga yung affidavit ni ma'am, yung mother po. Kung halimbawa po, sir, mamayang gabi at mag-meet po kami ni ma'am kasi mga 6 o'clock pa raw siya makabalik dun sa Borol. Pag nagbigay niya po sa amin yung affidavit niya po, sir, kinabukasan, pwede na po namin ipapile itong kaso. Base po dun sa mga witnesses po natin, sir, at saka sa case build up po natin. Yung pong kamag-anak ng landlord na nagsalita nga po sa kanyang mga nakakatandang relatives na nakita nga raw niya nag-aaway, ito pong si suspect, tinutulong suspect at sa kanyang misis, hindi niyo po na-interview. Hindi po kayo nag-interview sa landlord. O hindi niyo po pinuntahan yung bahay na tinitirahan po nitong suspect para mag-imbestiga doon after the crime. Siguro, sir, hindi na po namin puntahan yan, sir, dahil maaari, sir, mga defense na lang po. Kasi nga, sabi nga ng witness natin, sir, bakit ngayon lang po sila lumulutang, sir?
kung buo na nga itong ating yung pag-imbestiga, sir, sa kanila. All of the sudden nga po, sir, nagulat kami na mayroon pong ganyan na lumabas. So, dapat, di ba, sir, sabi niyo po, ang tagal po namin Opo. Nahanap, tapos ngayon lang po sila lumabas. Tama nga po. Opo. At saka isa pa, Teniente, yung dying declaration ay napakatibay po na ebidensya sa korte yan. However, meron po siyang binibigyan na dahilan. Tinanong ko kasi itong si sinuturong suspect na bakit ikaw ituturo ni John? Ang sinasabi niya, ito na po si John, may kapatid na babae at yung kapatid na babae ni John na syota niya dati ay nag-aaway, Mrs. ni John at ito pong kapatid na babae ni John nag-aaway daw. John, totoo ba yung kapatid mo, girlfriend dati ni Hindi po. Yoko? Ano lang po, ka-MU. Sir, labas na po yun sa pinag-uusapan ko kasi hindi po ayun yung natural at timbok na pangyayari kasi po silang dalawa po ni Charlene. Kasi po may mga salita din po sa akin na screenshot si Yoko na pag nakita ko kayong dalawa ni Charlene, sasampal-sampalin ko kayo. May mga ganun po siyang senaryo. Labas na po dito yung kapatid ko kasi ang tagal na pong nananahimik no. November pa po yun. Labas na po dito yun. Ang pinag-uusapan po, yung pangyayari po. Kasi May 17, kagaya po nagbibigay po ako ng date. Nag-chat po sa akin yan si Yoko Sen na pag nakita ko kayong dalawa ni Charlene, sasabog ang mukha niya sa akin. Oh, at okay, yan po ba ay bukod sa verbal, yan po ba, was it done in writing or in chat or text? Chat po, mismong account niya po. Oh, okay, at naitago niyo po yan? Opo, naitago ko po. Nandiyan pa rin sa inyo? Opo, sa akin pa po. Okay. Kasi po, mali na po yung pinapasok nila, sir. Pinapasok po nila yung kesyo. Galit daw po yung kapatid ko kasi kaya po sinasabi kong si Yoko. Kasi hindi ko po babanggitin sa pamilya po nila, Charlene. Na ganun po ang sinabi ng kaibigan ko. Yoko. Kasi po, away na po nilang dalawa mag-asawa. Yung asawa po ni Yoko Sen, matagal na po sila magkaaway. Kumbaga po, siguro po, ang pagkakaisip ko po, nainis na po si Yoko Sen kasi napapahiya po si asawa niya sa social media. So, ibig sabihin, sir, sa pagkakalam nyo, ito pong itong Mrs. ni Yoko at saka si Charlene, yung victim, magkaaway? Apo, sobra pong magkaaway po sila. Ano pong pinag-aaway ng dalawa sa pagkakaalam nyo? Dahil alam ko po nang inumpisahan po nila ng away January 27 kasi po pinag-uusapan po nung asawa ni Yoko Sen sa GC si Charlene. Na ganyan, deserve yan, nabugbog, ganyan-ganyan, pangit pa rin, ganun pa rin po ang mga nilalaman. Nasa akin pa rin po yun kung saan po sila nag-away. Kung kailan at umpisa po sila nag-away. Kay John, naka-preserve, nandoon pa rin yung mga chat ninyo, side nyo at side nila. However, sabi mo kasi sa akin kanina, Yoko, na makailang beses nagbanta itong si John kay Mrs. mo. Kung ano nung klase mga pagbabanta. Tinatanong kita kung na-preserve nyo ba yung chat. Sabi nyo, binura nyo na, pinasa Diyos nyo na lamang. Opo. Yun po yung katakataka doon. Kasi dapat, sabi ko sa kanina, pag gano'n mga banta, hindi nyo po binubura yon. Kinikip nyo yon para ebidensya later on kung magkakaroon ng demandahan o kung saan makarating, dumating ganitong klaseng senaryo na hindi inaasahan, meron kang ebidensya, mapakita. In your case, binura mo kasi ipapasa Diyos mo na lang. Kasi wala naman po kami pakialam sa kanila, sir eh. Kahit na kasi binabantaan misis mo, inaaway, minumura, kung ano na pa, sabi mo. So dapat si misis, hindi yung binubura yon. So ngayon, ano masasabi mo na itong sinasabi nga ni John na si misis at saka si Charlene, yung victim, nag-aaway pala at nakapreserve sa account ni Sa group ni chat John. po Tama yun. ba, John? Opo. Sa group chat, lagi po nilang pinag-uusapan si Charlene. Kaya po, nag-away po sila ni Charlene. At yung sa group chat na yan, nandiyan, nakapreserve pa rin yan. Pwede mo Opo, naka-ano po yun sa akin, naka-screenshot. Simula po pati po yung pagkamatay po ng kaibigan ko, sinasabi po, hindi ko pa nasatampal, namatay na. Deserve yan. Ganun po ang pananalita sa GC ng asawa ni Yoko. Tama po ba yun? John, willing ka ba mag-lie detector test? Kung willing ka, ito voluntary. Opo, willing po.
Ikaw, May mga ebidensya din naman po ako na nagpapatunay din po na magkaaway po sila nila Shervin. Sir Yoko, willing ko kayo magpa-lie detector test. Voluntary po ito. Opo. Kayo po, Mrs. Opo. Willing. Opo. Okay, very good. Invite din natin itong landlord kung papayag siya na mag-lie detector test, maging yung kanyang pamangkin. Kasi there's that possibility, kasi ngayon lang biglang lumutang, nagbigay ng ganung statement, na baka nakausap na. Yun yung sinasabi ng ilang netizen. Na baka nakausap, sorry ito sabi ng ilang netizen, baka nakausap niyo na yung landlord, pinakiusapan nyo, kinasabwat nyo, kaya nakuha yung loob, nakapagsalita, kaya ipapalay detector test natin. Kayo po, sir, si Mrs., saka yung landlord, saka yung pamangkin Opo. na nagsabing nakita kayo naghabulan. Opo. Dito kasi malalaman ko kung kailangan ba namin tumulong, kung sino dapat namin tulungan, kung kinailangan namin tumulong. At ito si Sir John willing din magpa-lie detector test. So ganun lang po siguro muna sa ngayon. And then let the police do their job. So yung police, sabi niya, magsasampa naman silang kaso. Hindi namin sila pipigilan. Trabaho po nila. Teniente, kailan niyo po isasampa yung kaso, Teniente? Mamaya siguro, sir, mamit namin si ma'am, yung mother po, sir. Pag naibigay niya po sa amin yung affidavit of complaint, sir, kinabukaso nun, sir, papel na ko namin agad ng kaso. Unless otherwise, sir, kung i-consider pa natin yung mga ibang recommendation niyo, sir, para dun sa dagdag ng mga ebidensya po natin, gino-consider din naman namin po, sir, yung mga recommendation po ninyo, sir. Opo. Lahat po dapat, sir, na mga possible witnesses, intervene din yung po, sir, katulad yan, yung lumutang ngayon, yung landlord, yung pamangkin, kung sino-sino pong mga lumutang na nagbabouch para di sa suspect, ano po natin, ikunin natin din kanyang statement and then put them under oath para kung nagsinungaling sila, pwede sila makasuhan ng perjury. Sige po, sir. Opo, sige po, sir. Para maging tight talaga yung kaso. Tapos meron pa rin yung mga motor. Diba? Isama na po natin yung motor. Sabi kasi ni nanay, may nakita ng motor na ECX. Wala ko kayong motor? Meron po. Anong kulay? White po. Okay. Sabi mo kanina wala. Ngayon meron Then, na. sinabi ko po meron po. Ibang Brand po yun. Pero white. Opo, white trend. Okay, pareho lang yun. So, okay, so meron kang white na motor. Tapos, yung nakita sa crime scene po, Nay, ma'am? PCX na white po, tsaka po sa bahay nila. Okay. Tapos meron pong mga nag-concerned citizen na nag-send sa amin ng maraming chat niya ni Angel daw. Na nung that time na yun, bumibili daw sila ng ulam. Paano daw pong sila yung Paiba-iba po kasi yung statement na chinachat niya. Tapos pinasa po sa amin. Siyempre kami naman po, yung amin lang naman kasi yung hustisya para sa anak. Kasi wala na. Kasi may anak po yun. Bakit po nila binawi yung anak ko? Mabait na bata naman po yun Teniente, ang rekomendasyon po Teniente, kung mamarapati nyo, tuloy-tuloy nyo pa rin pag-imbestiga, pagkakalap po ng mga additional mga pieces of evidence, mga witnesses, tulad niya, meron daw puting motor, nakita aligid-aligid, etc. etc. Pero importante sa akin, sir, sana po yung murder weapon kung ma-recover natin. Sige po, sir. Sikapin po namin, sir. Ano po yung tingga na nakuha po sa katawan ng biktima? Ngayon pa, sir, in-examine pa ng suko yung tingga po, sir, yung baril na ginamit kasi ang nakalagay ng niyo. Oh, dapat binigay sa pulis to. Hindi po, nung galing po yung soko doon, may nakuha na po na 4 na bala. Nung naghakot po kami nung gamit ng anak ko, tinitingnan po namin yung hinawakan ko pa man din. Dapat di ko diwakan to. Yung unan po nasa loob, meron pa pong bala. Ha? May natira pa pong bala dun sa loob nung una nung naghakot po kami nung gamit ng anak ko. Ilan po tama, sir, sa victim? Ay, sir, nasa autopsy pa po, sir. Pero ang initial po namin yan, sir, 4 po, sir. 4. At hindi pa po alam kung anong kalibre. Yung initial namin, sir, 45 po yun, sir. Pero yung para ma-confirm talaga, sir, yung galing po talaga sa soko para yung tama po yung ipapile natin kaso, sir. Pwede yung, sir, pakicheck sa Kamkrami F Firearms and Explosive Unit kung meron pong baril na nakalisensya, whether expired na o hindi, sa pangalan po nitong suspect? Yes po, sir. Tama po, sir. Lahat po yun, sir. Mayroon po tayong cross-matching na tinatawag. Ballistic po, sir. Kung itong baril po ay legally acquired o
lost firearms ang tawag po doon, sir. Tapos tino-cross-match pa rin po natin yung mga bala pong nakuha doon. Opo. Baka po lost firearms po ito at nagamit pa rin sa ibang krimen po, sir. Opo, ang first step po talaga kung meron baril siya, whether expired o hindi, na 45. Yun, we can go from there. And then pangalawa, sir, yung paraffin test, kung tawagin, yun po a certain number of days lang. Ano po, pag lumipas po ng ilang araw, paso na po yun. Ano? Kasi paparafin test na natin to siya, pero matagal na po, July 8. Ano na ngayon? Tama po, sir. 2 weeks na. Tama po, sir. 18. Baka ilang beses na siya naligo. Kung halimbawa lang suspect ka, sir, kunyari lang. Bali, wala na. So, hindi na applicable yung paraffin test. So, sige po, sir. Tuloy niyo lang pong pag-imbestiga kung ano pong narapat. Ngayon, kung talagang inosente siya, kukuha siya ng magaling na abogado at kung nakita namin talagang inosente siya, we will help him. However, kung nakita namin base sa inyong investigasyon sa mga witnesses na lumutang at mga piece of evidence na biglang nagsilutangan, tutulungan namin siyang makulong lalo. Fair enough? Opo, sir. I-secure niyo rin po itong sinanay. At saka lalo na po yung si John, yung witness na sinasabing nakita niyang suspect sa pamamaril. Paki-secure si John. Opo, sir. John? Thank you, sir. Thank you. Po? Okay ka naman John, secured ka dyan. Opo, ayos na ayos po ako sa pangangalaga po ng mga nag-aano po sa akin. Maayos po ako ngayon, sir. Okay. Ano pong gusto mo pa maidagdag bago tapusin natin itong pag-uusap ito? Ano pong gusto mo pa madagdag na gustong sabihin dito po kay Yoko na sinasabi niyang meron ka raw galit lang sa kanya dahil naging shota niya yung iyong kapatid. Meron ka pa bang gustong sabihin na para mapatunayan na walang kinalaman yung sister mo? Apo, wala pong kinalaman po yan dyan, Yoko. Ibang usapan na yung kapatid ko kay Charlene. Ibang away na yon, hindi galit yon. Ayun ang mismong sinabi ng kaibigan ko. Tsaka ito pa, Yoko, may nag-chat sa akin na hindi dapat na hindi palaging ligtas dento. Mag-iingat ka. Kikita din tayo, masyado ka ng makulit bakla. Baka gusto mong sumunod sa tatay mo, galingan mo sa pagtago. Ayaw mong manahimik, kami magpapatahimik sa'yo. Anong point nun, Sir Rapi Tulfo, na ayaw po nila ako magtestigo? At sino po nag-chat sa'yo ng ganon, Sir John? Dami account po, sir. Na ngayon, nakabura na po, Facebook user na po. Pero naka-screenshot po sa akin lahat po yan. At yan po, sinumitin niyo na po sa PNP? Apo, alam na po ng Philippines ng mga pulis po, sir. Okay, very good. Na-send ko na po na tinatakot pa po nila ako na ganito. Kahit namang anong mangyari, iaano ko yung kaibigan ko, sir. Ipaglalaban ko siya kung ano yung alam ko, kung ano yung nakita ko, at kung ano yung nalalaman ko. Yoko, kanina, sabi mo, isa sa mga nagbuhat kay Charlene, papuntang tricycle ay tropa mo. Opo. Okay. Tinatanong kita kung anong pangalan ng tropa mong yon, kasi sabi mo ayaw mo sabihin. Pagkakataon mo na ito, kung talagang gusto mo ma-absuelto ka, kung talagang inosente ka, sabi mo kung anong pangalan ng tropa mo yun para yun ay kakausapin ng PNP. Kasi sabi mo, may number po kami nun, sir. Binigay mo na ba sa pulisyon? Hindi pa po. Kasi sabi mo, tinanong kita paano nakaakyat yung tropa mo doon sa... Diyan, nakikinig ka pa, no? Sabi mo, narinig ng tropa mo na pagputok ng baril. Kaya yung tropa mo, kasama yung kanyang pamangkin, tama? Kaibigan po. Tropa mo, kasama yung kanyang kaibigan, inakyat yung bahay ni Charlene, at yung tropa mo ang bumuhat kay Charlene. Opo. At isinakay sa tricycle. Opo. Tapos ngayon, walang sinabi si Charlene na pangalan, kundi ungo lang. Opo. Diyan, sino bang nagbumuhat kay Charlene papuntang tricycle? Hindi po, sir. Malapit po sa kanila yon. Baka kinausap na nila yon na huwag magsalita. Kasi po, sir, ang tanong ko po, sino gumawa sa'yo niyan? Ang sabi niya, Yoko. 3 beses, sir. Hanggang sa makapunta po yung pamilya po ni Charlene sa akin, ayun po ang sinabi ko. Opo. Kasi po, go ahead po. Sir, yes, sir. Sir, kasi inano ko po yun, sabi ko po, kunin yon para maano. Hindi po. Kasi po, 3 kanto lang, pwede pong gawan po nila ng karon, nang sabihin na wag na magsalita, walang binanggit. Pero may nagpapatunay po na narinig po ng kapatid ko po mismo na Yoko. Ayun po yung sinabi po namin. Kapatid niyo po nakarinig. Okay, good. Now, sir, pero totoo ba itong statement ni Yoko na yung bumuhat daw kay Charlene ay tropa niya? Hindi po. Hindi niya po tropa yun. Bata pa po yun, sir.
Parang 12 years old. Kaya nga po sabi ko, ayun po dapat ang makuha kasi po ayun po ang nakarinig ng totoo. Okay, sino pong bumuhat kay Charlene papuntang tricycle, sir? Yung kapitbahay po namin. Kasi po magkakalapit lang po kami ng bahay niya nila Yoko eh. Okay, yung kapitbahay nyo, pati ikaw, ilan pong bumuhat kay Charlene? Siya lang po, yung sinasabi nga pong tropa niya. Yun ang bumuhat, yung kapitbahay. Opo. Kasi ang sinasabi po niya, yun daw bumuhat na tropa, yung pala kapitbahay, wala raw sinabi na Yoko, kundi ungo lang daw itong marinig mula sa bibig ni Charlene. Kapatid ko po, alam po ng kapatid ko yan. Kapatid ko pa mismo nagsabi sa mga magulang na ayun po yung narinig niya. Nung binaril po si Charlene, natutulog ho ba siya o gising siya nung barilin? Nag-cellphone po. Nagsiselfone, okay. So, nung dumating po yung kapitbahay na bumuhat kay Charlene, nakapagsabi na ho ba siya sa inyo na yung pangalang Yoko, binanggit niya, or during na binubuhat siya? During na nasa loob na po sila ng tricycle, nasa loob na po kami ng tricycle. Sa loob ng tricycle? Sinasabi ko po, ma, kaya mo yan, laban ka pa. Okay. So, yung habang nasa loob kayo ng tricycle, sino po yung nasa loob ng tricycle? Ikaw, tapos Charlene, sino pa po? Yoko, pati yung kapatid ko pong bakla. Okay. Ilan po yung tao sa tricycle sa loob? 3 lang po kami sa driver. Ikaw, tapos yung kapatid nyo, tapos si Charlene, 3 lang. Opo. Okay. Doon po sa tricycle, on the way to the hospital, binabanggit ni Charlene ang pangalang Yoko. Wala na po yung kapitbahay na bumuhat. Wala na siya sa loob ng tricycle. Wala na. Ano masasabi mo? Sabi ni Jan, doon na po sa loob ng tricycle na wala na doon yung sabi mong tropa mo na kapitbahay mo pala. Hindi ko po kapitbahay, sir. Okay, sige. Sabi niya, kapitbahay lang. But anyway, regardless, tropa o kapitbahay, wala pala doon sa loob ng tricycle. Ang nasa loob ng tricycle ay si... Siya po yung nagbuhat doon, papunta po doon sa tricycle. Kaya nga, pero pagdating sa tricycle, doon daw sinabi ni Charlene yung pangalan mo. Dying declaration yon, pinakamatibay na ebidensyang ginagamit ng korte yun. Kung ano yung lumabas sa bibig ng victim, yun yung bibigyan weight ng husgado. Narinig ko ba ng tricycle driver yung pagbanggit ng pangalang Yoko? Narinig din? Nino po? Ng tricycle driver po. Nung banggitin ng... Hindi ko rin po alam kung narinig na po yun, pero... Ang sabi ko sa researcher po natin, hindi daw po narinig. Okay, nakausap na po namin tricycle driver, hindi rin niya po narinig. Pero ang nakarinig po, ikaw at saka yung kapatid. Okay, so ayan. Sir Yoko, 2 ang testigo nakarinig doon sa dying declaration ng victim. Itong si John and then yung kapatid niya. Ilang taon po yung kapatid niyo, Sir John? Po, 13 years old, tapos ako po 17 years old. Okay. Minor edad pa po ako, sir, actual. Opo, sir. It doesn't matter, sir. Whether minor de edad ko, hindi. At least, nakita mo at marunong ka magsalita na nabibigkas mo pa yung mga gusto mong sabihin. Malaking bagay din po yun na ikukonsider sa korte. Ikaw naman, Sir Yoko, pagbigyan kita, anong gusto mong sabihin kay Sir John? Marami siyang sinasabi, very incriminating against you. Meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Opo. Pagkakataon niyo na po, sir. Kasi paano mo nasabing ako yun? Sige nga. Nabanggit ang kaibigan ko. Di ba sabi mo nakita mo yung mukha ko? Paano mo nakita yung mukha ko? Yung galawan Yoko, yung pagtakbo ng joyride na naka-jacket. May joyride ba ako? Hindi ako nag-joyride. Sinisigurado kong kayo yun, Yoko, kasi hindi babanggitin din ng kaibigan ko yun kung hindi nyo ginawa yun. Pwedeng gawa-gawa mo na lang yun, Lento. Napakasinungaling mo, sobra. Sobrang sinungaling mo. Alam mo yung sarili mo kung sino bumaril doon. Wala kaming galit doon kay Charlene. Sa'yo, pwede ba? May galit kami. Wala kayo doon, Yoko. Alam ko. Nasa bahay lang kami noon. Huwag tayo mo sabihin yung totoo. Makonsensya ka sa tropa mo. Alam mo kung sino ang totoong bumaril doon. Para meron kang ini-insinuate na kakilala ni Sir John, yung bumaril? Makonsensya? Kasi hindi po siya binaril, sir eh. Ba't di po siya binaril kung katabi niya po yun, di ba, sir? Ba't di po siya babarilin? Kung alam nung suspect na may mag-witness na matibay. May mag-witness na matibay, sir. Sir John, bakit ang binaril lang daw ay si Charlene? Bakit hindi ka raw sinama kung magkatabi kayo? Saktong paggising at pagbulat ng mata ko, tumatakbo na po.
Hindi, ang ibig sabihin, sana pagkatapos baril doon sa victim, binaril din niya ikaw dahil witness ka doon sa krimen. Ayun nga, inaano po nila, sir, ba't hindi po ako didamay? Kasi tulad ng karapatan. So parang pinapalabas nyo, Sir Yoko, na kilala ni Sir John may Opo, kagagawan. kilala niya po yun, sir. Anong motibo naman? Anong possible motive ni Sir John na para gawin niya yun sa kanyang kaibigan na katabi pa niya matulog? Anong possible motive? Parang setup na po yung nangyari nun, sir. Kasi madami po sila lagi doon sa bahay na Set yun. up ka? Siya po, yung kaibigan niya, parang sinet up niya po, ganun. Bakit nga? Anong meron between John and Charlene? Kasi, di ba magkasama sila sa bahay? Isang tulugan lang sila, isang kama lang sila. So bakit niya ipapabaril sa kanyang, kung sino man yon, yung kanyang kaibigan? Yun nga po yung inaano ko doon, sir, ba't hindi po siya talaga binaril? Yun nga po. Ang biktima. Kasi katabi niya lang po yun, sir. Sibling hindi rin po siya madamay doon. I don't know. Yan, siguro masasagot sa korte yan later on. Pero yung sinasabi mo na kakilala ni maaaring makonsensya ka, Opo, ayun kakilala po mo yung yan. ano ko sa kanya. Sino? Makonsensya siya. Bakit nga? Bakit? Sa kanya lang po yun, sir, kung aamin po talaga siya. Basta po ako, sir, malinis po konsensya ko. Hindi ko po kaya pumatay. Sir John, willing ho kayo magpa-lie detector test? Ano po, sir? Apo. Okay. At kayo rin po, willing? Opo. Sir, May gusto lang po sana akong ipakita. meron kang gusto pakita, Nay? Ano po dito? Pakilala po siya na narinig daw po niya mismo yung mag-asawa na nag-uusap na binabanggit yung pangalan ng anak ko na ipapapatay nila. Narinig niya? Narinig daw po niya, dyan po sa chat. Okay. Nagpakilala po siyang... Ma'am, importante yan. Ibigay niyo po yan sa kay Teniente. Opo. Huwag niyo pong bagitin on air kung sino siya. Sasama namin kayo, secure namin kayo. Ibigay niyo po yung chat na mismo yan kay Teniente. Teniente? Yes po, sir. Opo, sir. Okay, may bagong ebidensya rito si ma'am na gusto ipresenta sa inyo. Pakipag-aralan po ito, paimbestigahan po yung chat na yon. Tingnan po. Kasi ini-incriminate po dito talaga sa chat na ito mag-asawa. Yes po, sir. Nandito. Opo, sir. Okay. Sige po, ganun na lang po, Teniente. At salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Teniente. Yes po, sir. Salamat po, sir. Sige po. So, ganun naman po lie detector test. And then, kapag inosente ka, then you'll get our help. Pag nakita ko tayong inosente. Pag hindi, then yung tulong na ibibigay namin, makukulong ka lalo. Okay? Sir Yoko and Mrs., hintayin po natin yung pag-file ng polis ng kaso and then yung pong sa result ng lie detector test para maging maging komportable kayo, hindi po yung PNP ang gagawa ng lie detector test, kundi NBI para neutral. Kasi pulis ang nag-iimbestiga, so ipapasa naman natin sa NBI yung magsasagawa ng lie detector exam. Okay? Kung ano pong may tulong namin, pakisabi lang po doon kay Odette, tutulong pa rin po kami, ha? Okay. Salamat po, Nay. Thank you po. Yun lang po muna, sir, ha? Ma'am. Salamat Sige. po. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang Magandang hapon. hapon din po. Thank you.